Magandang araw para sa lahat ng ating mga minamahal na mga senior citizens. Ngayong araw po ay may nagtatanong sa atin patungkol sa update ng status ng Universal Social Pension. At ating babasahin ang kanyang comment, bigyan natin ng magandang paliwanag at iklaro natin sa kanya nang sa gayon makuha niya ang buong dapat na malaman niya na mga paliwanag patungkol sa Universal Social Pension. Ang tanong na ito ay galing kay Arlene James Panganiban, 3581. Sabi niya dito, nasa batas na ba yung Universal Senior Pension? Pakilinaw naman. Kaya ngayon, ating ipaliwanag sa kanya para malaman niya ang buong kasagutan sa kanyang katanungan. Attention sa lahat ng mga senior citizens. Universal Social Pension, aprobado na ba? Alamin ang buong detalye sa balitang ito. Ang 10423 or Universal Social Pension para sa lahat ng mga senior citizens sa Pilipinas, indigent man o hindi, mayaman man o hindi, may tinatanggap man na pension o wala, the bill's author, United Nations Citizens Party List Representative Milagros Magsaysay, noted that the House of Representatives approved the measures on May 21, 2024 and was received by the Senate of the following day. So ang sagot po dito pa lang po siya na-approve sa House of Representatives. Pero ngayon, inaantay pa natin kung kailan pa talaga i-approve at magiging batas ang Universal Social Pension. Kaya ngayon, ipaparinig natin sa inyo ang update patungkol sa status ng Universal Social Pension. Sino na ba ngayon ang nakahawak ng bill na ito? Saan na ba ito? At paano ba natin masabi na may chances na ma-approve ang Universal Social Pension? Ating pakinggan ang panayam na ito. Pakinggan ang buong katotohanan patungkol sa Universal Social Pension. Kinakailangan mo itong mapakinggan para malinaw ang impormasyon na inyong makukuha. At ngayon, ipaparinig ko sa inyo ang panayam o ang tinig ni Congresswoman Milagros Aquino Magsaysay, Vice Chairperson, Committee on Senior Citizen. Ating pakinggan ang buong kwento. Congressman Magsaysay, ang tanong po may good news na po ba sa ating mga lolo't lola? Umusad na po ba? Ay, alam mo, talagang ang mga senior citizen nagdadasal talaga kasi 8 buwan na natulog sa Senado. Ngayon wala pang aksyon. Kaya talagang nagtiyaga na nag-antay ang mga nakatatanda. Mukhang hindi na sila makapag-antay dahil walang 8 buwan na, so nag-rally na po. Napag-alaman namin na nandun pa sa committee ni Senadora Amy Marcos. So sana naman, nakausap naman namin siya. Hopefully, ilabas na niya ngayon. At sabi naman ni Senate President Chis Escudero, aabot pa naman. Opo. Kung mailabas ngayon, sana naman maawa si Senator Amy Marcos sa mga nakatatanda at aksyonan na niya sa committee niya kasi nasa committee pa aksyonan na niya sa committee itong Universal Social Pension kasi talagang itong pinakamimithi, itong pinakaaantay ng mga nakatatanda na lahat na ng seniors ay tatanggap na ng buwanang pension. Opo. Sabi niyo po, nakausap na ninyo si Senator Amy Marcos at nasa committee niya, yung pong counterpart itong panukala na ito, na ipaliwanag po ba sa inyo kung bakit naantala ang pagpasa nito at ano ang commitment na malinaw na ibinahagi po niya sa inyo? Wala naman malinaw na commitment. Sabi naman niya, pag-aaralan niya. Pero napag-alaman ko doon sa isang head ng malaking organisasyon dito sa Pilipinas na PWG na pala yun. Okay. At ewan ko kung anong bakit hindi pa inilalabas. So sana
pinagdadasal namin at nakikiusap kami, Senadora Amy Marcos, na sana aksyonan mo na itong Universal Social Pension. Maawa ka naman sa mga nakatatanda at ito lang ang talagang inaantay nila. Yung hinihingi natin ay 1,000 na pension sa lahat ng senior citizens. Di po ba? Kung maaari lang sana, pero talaga namang inayos naming mabuti sa Congress at may mapagpondohan na, pero hanggang 500 lang. Itong mga magpe-pension pag naaprubahan ito. Pero yung mga tumatanggap na ng 1,000, 1,000 pa rin. Ayun, 1,000 pa rin. Ito pong, kapag po naipasa itong panukalang batas na ito, magkano po yung pondo na dapat meron tayo para ma-implement po ito at gaano karaming senior citizen po yung ina-expect na makikinabang po dito? Ang projection namin ay 12 million, so kailangan pa ng mga about 35 to 40 billion. Yung sa sinasabi natin na yun na 35 to 40 B, ay may pagkukuhanan na po ba tayo? May available funds po ba? Kasi minsan po, ang binabanggit Congressman Magsaysay, may mga batas na ipapasa pero hindi na ipatutupad dahil sa kawalan ng budget. May guaranteed budget po ba ito sakaling maipasa? Meron naman nakita ng APRO na may pagkukunan. Oo. Yung kaya naman ipinasa namin sa Kongreso. Opo. Ibig sabihin, kapag maipasa, hindi question yung budget dahil may nakita na kayo na pagkukuha na ng 35 to 40 B. Yes. Ayan. Yun yung maganda kasi para sigurado yung distribution nito, Congressman, if ever, dun po sa bill ninyo, paano yung magiging means ng distribution nito at paano mapipili yung mga dapat mabigyan po nito? Again, Robert? Opo. Kapag po ipamimigay na natin, halimbawa po sabihin na nating lumusot na sa Kongreso, nilagdaan ng Pangulo, paano po yung distribution nito at sino yung mga mapipili? Paano po sila mapipili ng mga senior citizen? Sige na. Wala nang pili-pili ito, Robert. Basta lolo't lola, meron 500, gano'n. Lahat na basta 60 years old. 60 years old pataas, mayaman man, mahirap man, may pension man, wala. Tatanggap ng buwan ng pension pag ito ay naisabatas. Opo. Yung buwan ng pension na ito, Congressman Magsaysay, paano po maibibigay sa kanila? Yung monthly na yon, may card po ba or what? Kagaya din ng pagbibigay ng social pension ngayon ng mga indigent. Ang nagbibigay pa sa ngayon ay ang DSWD. Opo. Dahil hindi pa na masyadong kaya ng NCSC. Dahil sa kakulangan nga ng opisina, manpower. So nandun pa sa DSWD. So kung baka DSWD pa din ang mag-i-implement nito kung sakaling maaprobahan. Ayan. Panghuli na lang, Congressman Milagros Aquino Magsaysay, baka may nais po kayong banggitin sa mga lolo't lola na naghihintay po nitong pension na ito. Nasa inyo po pagkakataon. Yes, sa ating mga lolo't lola ay magdasal lang po tayo at sa tingin ko naman ay ibibigay ng Diyos ito sa atin. At may garantiya naman I mean may constant communication kayo doon sa inyong counterpart para mailusot po ito sa Senado. Yes, open naman ang communication namin sa Senate. Na sana'y nakuha niyo po ang buong detalye at buong katotohanan patungkol sa Universal Social Pension. At na sana'y marami kayong nakuhang kaalaman patungkol dito. Yun lamang po ang ating content for today. And I hope na nag-enjoy kayo. And don't forget to subscribe my YouTube channel. At saka, i-bell notification mo na para maging updated ka pa sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel. Salamat po. Bye-bye.